O paano mo malalaman na si Bongbong Marcos walang tama sa utak? 6 million ang pumasok na turista sa atin versus 30 plus million sa Thailand. Ilang taon na itong tarantadong babae na ito, ilang taon ng Department of Tourism Secretary yan. Puro kagaguhan ang ginawa niya simula umpisa. Yung ang ganda-ganda naman na It's More Fun in the Philippines, puta binago niya. O nung binago niya, yung It's More Fun in the Philippines, anong nangyari? Nakatulong ba yun? Yung laki nung ginastos nila sa Love the Philippines, pagbabago ng branding. Nakatulong ba yun sa turismo natin? Hindi. Puta lalo tayong nagkaletse-letse. Ang tagal na nito. 4 na taon na tong tourism secretary natin. Walang nangyari sa turismo 2023, 2024, 2025. Pero hindi niya pa rin tinatanggal. Itong nakakatawa. Pinagkakatiwalaan pa din daw niya. Bobo talaga. Wala talagang utak. Tanga, inutil, walang silbi. Pagkakatiwalaan mo to, wala nga nagawang mabuti sa departamento niya. Ano bang, syota mo ba to? Ha? Nagchuchuk-tsakan ba kayo nito? Ba't hindi mo matanggal-tanggal to? Magtataka ka di ba? O, yun ang unang ginawa niyang kagaguhan, di ba? I love the Philippines. It's more fun in the Philippines. Ang ganda nun. Napakaganda nung ano na yun, yung slogan na yun. Pinalitan niyang Love the Philippines. Putsang ina, Love the Philippines. Tapos puro mukha niya yung nakalagay. O ngayon, dahil talagang siguro wala na talaga, hindi na talaga tayo kumikita yung mga resort owners sa mga mga tourist attraction natin, mga tourist destination, siguro nagrereklamo na, putangin na niyan, lugi na kami. Noon, ang dami-daming turista. Ngayon, putya, wala na. Ang dami naming empleyado, wala na kaming kinikita, wala kayong ginagawa. Siguro nagrereklamo na yung mga businessman na yung iba nagdadivest na, yung iba siguro baka sinasarado na nila yung kanilang mga hotel, mga hostel, mga restaurant, dyan sa mga lugar na yan. Putangin na dahil sa kahayupan nito, kabubuhan nitong babae na to na mas inuna pang magpaganda ng mukha kahit mukha namang wakwak. Di ba? Tapos hindi mo matanggal. Ginawa mo pang advisor. Paano mong ganyang kabobo si Bongbong? Yung taong walang napatunayan sa departamento niya gagawin niyang advice. Anong i-advise sa'yo niyan? Buti sana kung napakaganda nung nagawa niya tapos kukunin mo siyang advisor. Ayun, ibig sabihin matalino siya, magaling siya, maganda nagawa niya rito, makakatulong siya sa'yo. Pero bulok yung nangyari sa Department of Tourism tapos gagawin mong advisor. Anong i-advise sa inyo kung paano ka mabulok? Sa bagay, bulok ka naman. Pakinggan nyo to. Cristina Frasco, dapa ang tourism sector ng bansa ayon mismo kay PBBM. Pero sa kabila nito, tiwala. Dapa ang turismo. Saan ka makakita dapa ang turismo? Dapat ang ginagawa mo, putyang ina, pinapako mo na sa krus na patiwarik etong babaeng to. Una pa lang, 2026, wala namang pandemic, imagine 2022 o 2023, dapat nilagpasan natin yung turista ng 2020. Bumaba, dapat dun pa lang, tinanggal mo na Ibig sabihin, hindi siya epektibo. Meron ng plano in place, binago mo, tapos sumablay, tapos hindi mo pa tinanggal. Paano tanga? Pa rin daw ang Pangulo kay dating Tourism Secretary Cristina Frasco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Disaster risk reduction at climate adaptation. Ito ang bagong role. Disaster risk, puta, ilalagay mo to sa disaster. Tangina, lalo tayo mamamatay nito. Disaster risk management? Anong alam ng gagong to? Hindi nga nito naparami yung turista dito. Anong alam nito sa disaster? Tangina, wala talaga, palubog talaga tong administrasyon ni Bongbong. Napapalibutan siya ng mga bobo. Talagang kailangan, mga tanga, yung mga nakapalibot sa kanya. Kasi pag matalino, nakahalatang bobo siya. Kailangan mas matalino siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. Kulang na lang, maging manika tong mga to dahil hindi na gumagamit ng utak Si Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities, Cristina Frasco, matapos siyang alisin sa Department of Tourism. Walang delikadesa tong punyemas na ito, no? Kontakin mo, tinanggal ka. Tinanggal ka sa nandiyan ka pa rin sa administrasyon. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang, nagtanim ka na ng kamote. Utot ka naman Tangin na kayo mag-asawa kayo, dapat nagtanim na lang kayo ng kamote dalawa, kaya nagtsuktsakan kayo hanggang mawalan kayo ng hininga. Wala kayong silbi sa bayan. First of all, the Secretary Frasco still have the trust given by the President. The President knows that she can perform. Ang inan to, kabobo talaga ng babae na to. He and she, anak ng tinapay ka. Pronouns lang, putangin na mo, hindi mo pa malaman, tapos kung makapagsalita ka dyan, kala mong galing-galing mo. He?
Alam namin mukhang lalaki si Frasco. Pero alam na rin namin na babae yan. So dapat yan she. Paggamit na lang ng pronouns, hindi pa marunong tong ulol na to eh. The task given to her as given by the president. The president knows that she can. He can. Tangina ka, tanga ka. Bobo. Grammar lang, hindi mo pa alam. Putang ina talaga. Ganyang kabobo si Bongbong. Mantakin mo. Spokesperson niya, hindi marunong mag-Ingles. Spokesperson niya, elitista sila. Yung asawa niya, konyo, hindi marunong mag-Tagalog. Tapos ang kinuwang spokesperson, tanga sa Ingles. Tangina niya sa... subject-verb agreement, hindi marunong. Magaling pa yung elementary dito eh. Sabi ko nga sa inyo, barok din ang English ko, pero putang ina, hindi ko ipagbebenta rito sa ulol na to eh. Kahit magbayad siya ng malaki, hindi ko bibenta yung English Carabao ko dyan eh. Can perform the task given to her as presidential advisor for Advisor. Meron pang B&V syndrome, P&F, putang inang spokesperson na ito. Inuna pang ayusin yung damit kesa yung ano niya, yung pronunciation niya. Sustainable and Anong sustainable? Anong sustainable na naman? Anak ng tokwa talaga tong babae na ito, kakadiri. Tanginang yan. Di ba? Kung ako yung press corps, nag-aral man ako Masscom, AB Economics, AB Mass Communication, putang ina, tas nakikita ko ganyan. Spokesperson. Vlogger na walang utak. Ilan yan. Madidiri ako talaga eh. Wag na kayo mag-aral. Utya, pwede pala maging spokesperson kahit na tunog walang pinag-aralan. Sustainable and Sustainable. Tanginan to tanga. resilient communities. Sa ngayon, wala pa rin daw na pag-uusapang pangalang papalit kay Frasco sa DOT. Ilan pa sa trabaho ni Frasco sa kanyang panibagong posisyon ay ang koordinasyon ng local at national government agencies para masigurong protektado ang mga komunidad sa banta ng sakuna. At bantayang mabuti hindi lang ang development efforts ng pamahalaan, kundi ang mga kakulangan sa sustainability at resilience ng mga komunidad. Anak ng putya. Department of Tourism. Naka-focus yan sa turismo. Yun na lang ang trabaho niya. Binigyan nyo pa ng maraming task. Yun na lang nag-iisang trabaho niya. Magpasok ng turista rito sa Pilipinas, hindi niya pa nagawa. Pucha, bibigyan mo pa ng mga ganito karaming task. Hindi niya magagawa yan. Putang ina niya. 3 araw daw yan pag nag-makeup eh. Tapos pag tinanggal niya yung makeup niya sa kapal ng makeup niya, mga 6 na araw. Puta, 9 na araw, makeup pa lang niya, inaasikaso niya. Paano niya magagawa ito? Kulay 1 linggo eh. Sa pag-aayos niya sa mukha niya. Dahil kailangan takpan niya yung mukhang mangkukulam niyang mukha eh. Tapos nilagay niyo pa rito, dami-dami niyo pang dami-dami niyo pang binibigay na trabaho, no ba kayo? Isa nga lang trabaho niya, magtawag ng turista, hindi niya pa nagawa, yan pa. Sa inauguration ng Mega World-led Mactan Expo, ang isa sa pinakamalaking venues ng ASEAN 2026, inamin ng Pangulo kung gaano kalayo pa ang Bongbong, ang payat mo na. Bongbong, magpahinga ka na. Kung gusto mo naman, para medyo ma-enjoy mo pa yung buhay mo. Umuwi ka na lang ng Ilocos. Tingnan mo, putang ina, hindi naman ganyan ang itsura mo nun. Mantakin mo, nakaw ka ng nakaw, tapos papayat ka rin ng papayat. Huwag ka magnakaw, tingnan mo, tataba ka. Gagaling yung mga sakit mo. Maniwala ka. Sabi ko nga sa inyo, nakita ng mga mangkukulam sa Sikihor yung itsura nito ni Bongbong. Puta, naglabasan ng kandila lahat eh. Puta, ilabas yung kandilang itim. Bongbong, ang payat mo na. Delikado na yan, sir. Kung ako sa'yo, tigil mo na yung mga kademonyuhan mo. Gumawa ka naman ng matino bago ka maglaho sa mundo. May balita pa naman ako. Na gusto na lang daw talaga, ginagawa daw nila lahat ng makakaya nila para matapos lang niya yung termino niya. Tapos bahala na pag natapos yung termino niya. Kasi wag lang daw siyang magkakasakit ngayon, kasi pag nagkasakit siya ngayon, nalaman na sobrang lala ng sakit niya, nasa batas yun na pwede siyang palitan ni Inday Sara, patay. Kaya kailangan iraos na lang nila, kay gumapang siya, wag siyang magpahalata para hindi umupo si Inday Sara, dahil pag umupo si Inday Sara, putang ina, lahat ng mga ari-arian nito sigurado. Sigurado ako, putya, ubos yan. tatakbuhin ang turismo ng Pilipinas dahil dapa ang tourism numbers ng bansa noong nakaraang taon. Dito sa pagbukas nitong Mactan Expo, our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. And last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand
welcomes 30 million. Imaginein mo, 6 na milyon lang ang pumasok dito. Inimbita na, visa free na nila yung mga Chinese, ha? Visa free for 2 weeks ang mga Chinese dito, pero hindi pa rin pumasok yung mga Chinese. Oh, 6 million, 30 million sa Thailand. Mas maganda Pilipinas sa Thailand. Mas mura dito sa Pilipinas, mas masarap pa pagkain. Pero bakit yung Thailand pinupuntahan? Paano? Kasalanan mo eh. Ikaw, yung mukha mo. Tayo na, miski ko, pagising ko, yung mukha mo makikita ko, maaalibadbaran ako, imbis na matanggal stress ko, may stress ako eh. Huwag namin magpunta ng Pilipinas, sa ibang bansa na lang, di bali ng mahal, basta maayos. Kaysa pumunta kami dyan sa Pilipinas, putang ina niyan. Ganyan na itsura na nakawin nyo lang yung mga kikitain nyo sa amin, wag na uy. Oh, di ba? Oh, siya rin ang umamin. Oh, akala ko ba, Claire Castro, maayos tayo. Eh, yan na nga lang, Department of Tourism, dali-dali ng trabaho niya, hindi nyo pa nagawa na maayos. Paano nyo susolusyonan yung problema ng mga Pilipino? Yung problema sa pagmahal ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, pagtataas ng basic commodity. Ito nga lang, turismo, hindi nyo nagawa. Yung pabahay mo na milyon-milyon pinangako mo, putangin na nyo, parang puro pako lang yung nabili nyo. Tourists every year. Kaya malaking hakabulin natin. Tinanggal sa DOT si Frasco nito lang March 12. Pansamantala namang itinalaga bilang officer in charge si DOT Undersecretary Verna Buenso-Quezon. Para sa Ayan. Oh, dinadali kayo. Gago kayo eh. Kayabang-yabang ninyo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pala